Sa isang eskinita sa Sampaloc, Maynila, ang gabi ay may sariling buhay. Ang amoy ng basang semento matapos ang biglaang buhos ng ulan ay humahalo sa singaw ng nilulutong sinangag at tuyo mula sa mga mumunting bahay na dikit-dikit na animoy mga pusporong nag-uumpukan. Payapa ang lahat sa simula, isang kapayapaang madaling mabasag. At nabasag nga ito. Noong maghahating gabi na at nagsisimula ng humupa ang mga sasakyan sa kalapit na abenida, isang matinis na sigaw ng babae ang pumunit sa manipis na katahimikan. Galing ito sa isang nirerentahang apartment sa dulo ng makipot na looban. Ang sigaw ay puno ng takot at desperasyon, umalingaw ito sa bawat sulok, at narinig hanggang sa kabilang kanto. Ilang pinto ang bumukas. May mga lalaking lumabas, tangan ang kanilang mga flashlight, at sinubukang hanapin ang pinagmulan ng nakakakilabot na tunog. Ngunit kasabay ng biglaang paghinto ng sigaw, isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang pumalit. Akala namin, away mag-asawa lang, kwento ni Mang Cardo, isa sa mga unang rumesponding tanod. Pero nang nilapitan namin, wala nang imik. Tanging tunog na lang ng patak ng tubig ulan mula sa yero ang maririnig mo. Ang pinto ng apartment ay tila nakakandado mula sa loob. Sa siwang ng bintanang jalousy, isang malabong anino lamang ang kanilang natanaw, tila isang taong nakahandu sa isasahig. Agad silang nag-report sa barangay hall at tinawag ang iba pang tanod upang tiyakin ang sitwasyon. Bandang 1:30 ng madaling araw, dumating ang mga pulis mula sa Sampaloc Police Station, kasunod ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, team mula sa Manila Police District. Matapos piliting buksan ang pinto, isang masangsang na amoy ng dugo ang sumalubong sa kanila. Sa loob, natagpuan ang isang babaeng nasa edad na 27, walang buhay, at may malalalim na saksak sa liig at dibdib. Agad na kinordona ng mga pulis ang lugar. Kinilala ang biktima na si Lina Reyes, isang saleslady sa isang bautike sa kalapit na mall. Sa paunang investigasyon, walang palatandaan ng pagnanakaw. Ang mga mamahaling gamit ng biktima, tulad ng cellphone at laptop, ay naroon pa. Ngunit sa sahig, malapit sa kanyang katawan, natagpuan ng mga investigador ang isang kutsilyo mula sa kusina na tigmak sa dugo at isang kapirasong papel na may misteryosong mensahe. Maikli lamang ang nakasulat, "Hindi ka aalis sa akin." Ang natuklasang ito ay naghasik ng takot sa buong komunidad. Marami ang umamin na hindi na sila makatulog matapos ang gabing iyon. Parang may multo na sa bahay na iyan. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung sigaw niya, sabi ni Aling Tessie, kapitbahay ng biktima. Samantala, sinimulan ng busisiin ng mga pulis ang relasyon ng biktima sa mga taong malapit sa kanya, kabilang na ang isang lalaking madalas daw bumisita sa apartment. Ang CCTV footage mula sa isang sari-sari store sa kabilang eskinita ay sinusuri na rin upang matukoy kung sino ang huling taong pumasok bago ang krimen. Hanggang sa pagsikat ng araw, nanatiling nakapalibot ang police line sa apartment. Ang mga dumaraan ay napapahinto at napapatingin na lamang mula sa malayo. Sa kanilang mga isipan, malinaw pa ang alinggaw ng sigaw na naging simula ng pagbubunyag ng isang madilim na kwento sa gitna ng gabi. Kinaumagahan, ang Sampaloc ay naging sentro ng atensyon. Ang maliit na eskinita kung saan nakatayo ang apartment ni Lina ay napuno ng mga pulis, mga usisero, at mga reporter mula sa iba't ibang himpilan ng balita. Ang mga kapitbahay na nakarinig sa sigaw ay halatang balisa pa rin, ang iba naman ay piniling magkulong sa kanilang mga bahay, umiiwas sa kaguluhan. Mabilis kumilos ang mga otoridad. Bandang 8:00 ng umaga, bumalik ang SOCO team para sa mas malalim na pagsisiyasat. Kumuha sila ng mga fingerprint, kinunan ng litrato ang posisyon ng biktima, at tinipon ang lahat ng posibleng ebidensya, ang dugo, ang kutsilyo, ang damit ni Lina, at ang sulat kamay na mensahe na siyang pangunahing pokus ng investigasyon. Ang sulat ay tila minadali at ang tinta ay medyo kumalat dahil nabasa ng dugo. Sa investigasyon, nalaman ng mga pulis na mag-isang naninirahan si Lina sa apartment sa loob ng 6 na buwan. Ngunit ayon sa ilang kapitbahay, may isang lalaking madalas dumalaw tuwing gabi. Akala namin nobyo niya kasi madalas silang makitang magkayakap. Pero nitong mga huling linggo, parang lagi silang nag-aaway, pahayag ni Aling Dena, na ang bahay ay katabi mismo ng apartment ni Lina. Ang ikinagulat ng lahat, may 2 TV camera sa lugar, isa mula sa isang sari-sari store at isa pa sa isang talyer.
Ipinakita sa recording mula sa sari-sari store ang isang lalaking nakaitim na jacket at full-face helmet na pumasok sa eskinita bandang 11:45 ng gabi, 1 oras bago marinig ang sigaw. May dala itong itim na plastic bag. Ngunit walang record na lumabas siyang muli. Sinimulan ng mga investigador na itugma ang oras ng pagdating ng lalaki sa call logs mula sa cellphone ni Lina. Ayon sa report, nakatanggap si Lina ng 2 tawag mula sa isang unknown number ilang minuto bago ang sigaw. Dito lumakas ang hinala na kilala ng biktima ang salarin. Samantala, sa loob ng apartment, ramdam ang tensyon. Nakakita ang mga pulis ng mga senyales ng paglalabanan sa kwarto at mga bubog sa sahig ng kusina. Malapit sa bintana, may bahid ng dugo na patungo sa pinto sa likuran, ngunit nakakandado rin ito mula sa loob. Hinala ng mga pulis, dumaan ang salarin sa maliit na bentilasyon sa kusina, marahil sa pagmamadali. Sa labas, patuloy ang mga espekulasyon. May nagsasabing nagsumbong daw si Lina tungkol sa panggugulo ng kanyang dating kasintahan. Mayroon ding naniniwala na ang sigaw ay hindi lang paghingi ng tulong, kundi tanda ng isang lumang galit na muling sumiklab. Mabait na bata si Lina, pero nitong huli, lagi siyang matamlay. Sabi niya, may sumusunod daw sa kanya, sabi ni Jen, katrabaho ni Lina, ng kapanayamin ng mga reporter. Idinagdag pa ni Jen na natatakot daw si Lina dahil ilang beses na itong nakakita ng mga lantang bulaklak sa tapat ng pinto nito na may kasamang kakaibang mensahe, nandito pa rin ako. Hanggang sa paglubog ng araw, wala pang opisyal na pahayag ang pulisya tungkol sa pagkakakilanlan ng suspect. Ngunit ayon sa isang source, mayroon na silang pangalan, isang lalaking nagngangalang Rico Santos, ang dating kasintahan ni Lina na nagtrabaho dati sa isang talyer na hindi kalayuan sa lugar. Muling bumalot ang takot sa sampalok ng gabing iyon. Mas maagang nagsara ng pinto ang mga residente, nangangambang maulit ang trahedya. At sa gitna ng kadiliman, ang apartment na binabantayan na ngayon ng pulis ay tila isang tahimik na monumento ng isang madugong krimen. Ang tanging ilaw na natitira sa sala, isang maliit na kandilang ginamit sa investigasyon, ay bahagyang kumikislap sa ihip ng hangin, isang piping saksi sa trahedyang yumanig sa Maynila. Muling bumuhos ang ulan sa Sampaloc. Kahit isang araw na ang lumipas mula sa trahedya, balot pa rin ang takot ang makipot na eskinita. Mahigpit na binabantayan ng mga pulis ang apartment, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba ng mga residente. Marami ang umiiwas na dumaan doon, natatakot na baka multuhin sila. Nagsimulang maglabas ng mga bagong detalye ang pulisya. Natuklasan ng SOCO team ang isang fingerprint sa doorknob ng likurang pinto na hindi tumutugma sa fingerprint ni Lina. Ang mas nakakagulat, ang fingerprint na ito ay kapareho ng sa isang lalaking nasangkot sa kaso ng pananakit noong 1 taon sa Caloocan, si Rico Santos, ang dating kasintahan ni Lina. Ayon kay Police Colonel Mateo Cruz, hepe ng Manila Police District, sumailalim daw dati si Rico sa counseling matapos masangkot sa isang malubhang away sa trabaho. Matagal ang naging relasyon ng biktima at ng suspect, pero hindi maganda ang kanilang paghihiwalay. May malakas na indikasyon na obsessed ang suspect na mabawi ang biktima, paliwanag ni Colonel Cruz sa media. Masusing sinuri ang kikis. Sa pinalaking imahe, kitang-kita ang lalaki na may dalang itim na sling bag at sirang payong. At may isa pang nakakabahalang detalye, 2 oras matapos marinig ang sigaw, may isang malabong anino sa dulo ng eskinita. Isang taong mabilis na naglalakad palayo sa direksyon ng apartment, walang dalang payong. Hinala nila, ito ang salarin na tumakas sa likuran, dumaan sa mga talahiban patungo sa direksyon ng Ilog Pasig. Sa kabilang banda, hindi napigilan ng pamilya ni Lina, na galing pa ng Batangas, ang kanilang pag-iyak nang makita ang lugar. Ibinunyag nila na nagreklamo si Lina tungkol sa mga death threat na natatanggap niya sa WhatsApp mula sa isang hindi kilalang numero, kalakip ang mga litrato niyang kinunan ng palihim. Ang huling mensahe ay ipinadala 3 araw bago siya natagpo ang patay. Nagkwento siya sa akin, may tao raw na laging nakamasid sa kanya mula sa malayo. Takot daw siyang lumabas ng gabi, sabi ni Jen, ang kaibigan ni Lina. Sinabihan ko siyang lumipat na ng apartment, pero sabi niya, ligtas na raw siya dahil nagpalit na siya ng kandado. Ngunit ang bagong kandado mismo ang naging mahalagang clue. Walang senyales na pinilit buksan ang pangunahing pinto. Ibig sabihin, posibleng may duplicate key ang pumasok, isang taong kabisado ang apartment.
Lalong naging komplikado ang investigasyon nang matagpuan nila ang isang kakaibang sulat sa dingding ng kwarto ni Lina, nakasulat gamit ang dugo, "Nandito na ako." Isinulat ito malapit sa salamin, sa ibabaw mismo ng isang lumang litrato nila ni Rico. Kinumpirma ng forensic team na ang dugo ay hindi galing kay Lina, kundi sa ibang tao. Ang sample ay ipinadala na sa crime lab. Samantala, nagsimulang mag-alala ang mga residente dahil sa mga kumakalat na tsismis. May ilan daw na nakakita sa lalaking nakaitim na jacket na paggalagala sa lugar 2 gabi matapos ang krimen. Tahimik lang siya sa kanto. Nakasindi yung sigarilyo niya pero hindi mo makita yung mukha, sabi ni Mang Berto, isang tanod. Paglapit namin, bigla na lang nawala sa mailikuan. Pinalawak ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa layong 2 kilometro mula sa crime scene. Ipinakalat ang mga team sa paligid ng Ilog Pasig at sa mga terminal ng bus, dahil may ulat na isang taong may kahawig na deskripsyon ang nakitang sumakay sa isang motor taxi na walang tiyak na destinasyon. Nang gabing iyon, muling hindi natulog ang mga taga-Sampaloc, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa tunog ng mga sirena ng pulis na paikot-ikot sa lugar. Nilagyan ng karagdagang ilaw ang apartment ni Lina, ngunit ang anino ng trahedya ay nananatiling matingkad. Mula sa loob ng bahay, ang natirang kandila ay nakatayo pa rin sa mesa, isang piping paalala na ang misteryo ng madugong gabi sa Maynila ay hindi pa tapos. 2 araw na ng investigasyon. Ang tensyon sa Sampaloc ay hindi pa rin humuhupa. Mula umaga, pinalawak ng mga pulis ang kanilang paghahanap sa pampang ng Ilog Pasig, mga 300 metro mula sa apartment ni Lina. Ang lugar ay puno ng matataas na talahib at maliliit na daluyan ng tubig na patungo sa malaking ilog, isang lugar na bihirang daanan ng tao. Nagpadala ang AC at ang Coast Guard ng mga diver para hanapin ang posibleng itinapong ebidensya. Lumakas ang hinalang ito nang makakita sila ng mga patak ng dugo mula sa likurang pinto ng apartment patungo sa pampang. Ang mga bakas ay biglang natigil malapit sa isang malaking bato. Posibleng nasugatan ang suspect habang tumatakas, sabi ni Police Major Sofia Reyes, ang opisyal na namumuno sa search operation. Pinagbawalan ang mga residente na lumapit. Ngunit may mga bagong testimonya. Isa na rito si Darto, isang parking attendant malapit sa Quezon Bridge. Inamin niyang may nakita siyang isang taong tumatakbo, may dalang kung ano sa kamay. Anino lang niya ang nakita ko, bandang hating gabi na iyon. Matangkad, nakaitim na jacket, at parang may mansa sa kamay. Akala ko lasing lang kaya hindi ko pinansin, anya. Makalipas ang ilang oras, nagbunga ang paghahanap. Sa gilid ng ilog, sa ilalim ng isang maliit na tulay, natagpuan ang isang itim na sling bag na basa at puno ng putik. Sa loob, may isang maliit at kinakalawang na kutsilyo, isang punit na litrato ni Lina, at isang AE na may pangalang Rico Santos. Agad itong kinuha bilang ebidensya. Ngunit ang mas nakakagulat, natagpuan din sa putikan ang isang punit na tela mula sa isang itim na jacket, tugma sa damit na nakita sa Sigurado na ngayon ang mga pulis na sa ilog tumakas ang salarin matapos ang krimen at malamang ay nasugatan ito habang dumadaan sa matitinik na halaman. Sa kabilang banda, kinumpirma na ng forensic team na ang dugong isinulat sa dingding ng kwarto ni Lina ay tugma sa SAE ni Rico Santos. Ibig sabihin, malubha ang sugat na tinamo ng salarin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan, sabi ni Colonel Cruz sa isang press conference. Samantala, ang takot sa komunidad ay napalitan ng galit. Ilang residente ang humiling na ipasara at linisin na ang apartment. Sa tuwing dumadaan kami dyan, kinikilabutan kami. Ayaw nang maglaro ng mga bata malapit dyan. May nagsasabi pa nga na may naririnig silang yabag mula sa loob tuwing gabi, sabi ni Aling Tessie. Ngunit para sa mga pulis, mahalaga pa rin ang apartment. Natuklasan nila na ang kutsilyong ginamit sa krimen ay hindi pag-aari ni Lina. May maliit na ukit ito sa hawakan na logo ng isang partikular na talyer. Nang kanilang siya sa atin, ito pala ang dating pinagtatrabahuhan ni Rico. Pinatibay nito ang teorya na planado ang pagpatay at hindi dala ng biglaang emosyon. Habang patuloy ang paghahanap sa ilog, sinimulan na ring alamin ng mga investigador kung posibleng nagtatago si Rico sa mga lugar tulad ng Payatas o Tondo, mga lugar na dati raw niyang tinirhan.
May intel report pa na nagsasabing nakita ang suspect na bumibili ng bendahe at dilatang pagkain sa isang sari-sari store malapit sa isang terminal. Muling dumating ang gabi sa Sampaloc. Sa apartment na puno ng police line at mga portable na ilaw, nagbabantay pa rin ang mga pulis. Ayon sa isang batang investigador, nang isasara na nila ang crime scene noong hapon, 3 beses daw kumurap ang ilaw sa kwarto ni Lina kahit putol na ang kuryente. Maaaring technical glitch lang o nagkataon. Pero para sa ilang residente, isa itong senyales na hindi pa matahimik ang kaluluwa ni Lina hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Sa di kalayuan, sa madilim at tahimik na pampang ng Ilog Pasig, isang negatibo siyam unit ang walang tigil na tumatahol, nakaturo sa isang bunton ng mga kawayan. Agad lumapit ang team, bitbit ang kanilang mga flashlight, umaasang matatagpuan na ang sagot sa misteryong bumabalot sa Maynila. Ngunit ang natagpuan nila ay isang bagay na mas lalong nakapagpakilabot sa kanila, isang basang itim na jacket na nakasabit sa isang sanga ng kawayan na may mga mansa ng sariwang dugo. Alas 10:45 na ng gabi. Ang pinagsanib na puwersa ng ECU ay nasa ilalim pa rin ng madilim na Quezon Bridge, tanging mga ilaw mula sa kanilang sasakyan ang nagsisilbing liwanag. Ang amoy ng putik at maalinsangang hangin ay nagpapabigat sa kapaligiran. Ang itim na jacket na natagpuan ay maingat na kinuha ng SOCO team. Basa ang ilang bahagi nito at may sariwang dugo sa may pulsuhan, hindi tulad ng tuyong dugo sa kutsilyo. Lumitaw ang isang teorya, buhay pa ang salarin at posibleng bumalik pa ito sa lugar. Pinatibay nito ang hinala na si Rico ay hindi pa nakakalayo at malamang ay nagtatago lamang sa paligid. Isang tanod na nagngangalang Selmo ang nagbigay ng nakakagulat na testimonya. Mga bandang alas 9, may nakita akong taong dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng tulay. Ika-ika, parang sugatan. Pero nang tinawag ko, tumakbo papunta sa may mga halaman, anya, namumutla. Akala ko kung sino lang, pero nang narinig kong may dugo sa jacket, nanginig ako. Agad na gumamit ng negatibo siyam unit ang mga pulis. Ang mga maliliit na patak ng dugo sa putik ay nagturo sa kanila sa isang abandonadong barong-barong sa gilid ng ilog, mga 500 metro mula sa tulay. Pagbukas ng pinto, isang malansang amoy ang sumalubong sa kanila. Sa loob, may mga punit na bendahe, isang bukas na lata ng sardinas, at isang botelya ng tubig. Sa isang sulok, may mga diaryong ginamit na sapin. Nakasulat dito ang petsa 2 araw na ang nakalipas, ang gabi ng pagpatay. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang nakaukit sa dingding ng barong-barong, ang mga letrang TID. Tila hindi natapos ng salarin ang pangalang Tilina. Isinulat ito gamit ang sariwang dugo, at sa ibaba nito, may bakas ng isang palad. Agad na sinuri ng SOCO team ang lugar at nakakita ng mga madugong yapak na patungo sa kanluran, sa isang maliit na daanan papunta sa isang lugar sa Tondo na bihirang puntahan ng tao. Hinala namin, nasa loob pa rin siya ng 2 kilometrong radius. Hindi siya makalayo dahil sa malubhang sugat, sabi ni Major Sofia Reyes. Samantala, lalong tumindi ang tensyon sa EHI headquarters. Kinumpirma ng lab test na ang dugo sa jacket at sa dingding ng kwarto ni Lina ay halos identical sa EHI ni Rico. Itinaas na nila ang alerto at itinuring si Rico na isang mapanganib na pugante dahil pinaniniwala ang may dala pa itong ibang armas. Pinaalalahanan ang mga residente ng Sampaloc at Tondo na huwag lumabas ng gabi at i-report agad kung may makitang lalaking matangkad at may sugat sa kamay. Mapanganib siya, maaaring manakit ng sinumang lalapit, sabi ni Colonel Cruz sa isang opisyal na pahayag. Ngunit sa gitna ng lahat, isang bagong ulat ang dumating mula sa isang driver ng motor taxi na nagngangalang Bayu. Inamin niyang nakatanggap siya ng isang peking booking mula sa lugar ng Ilog Pasig bandang 11:15 ng gabi, at ang pick-up point ay sa apartment mismo ni Lina. Akala ko mali lang. Pero pagdating ko roon, biglang nag-error yung API. Tapos may notification na automatic cancellation. Nunang tumingin ako sa apartment, kumukurap-kurap yung ilaw. 3 beses. Umalis na agad ako, kwento ni Bayu, halatang takot pa rin. Nagdagdag ito ng bagong misteryo. Hinala ng mga pulis, sinusubukan ng salarin na iligaw sila o baka nagmamanman ito gamit ang cellphone ni Lina para gumawa ng peking digital trail.
Ayon sa signal tracking, naging aktibo ang cellphone ni Lina sa loob ng 5 minuto noong ikalawang gabi bago ito tuluyang namatay. Ang huling lokasyon ng signal ay sa paligid ng Quezon Bridge, kung saan natagpuan ang jacket. Habang lumalalim ang gabi, bumaba ang hamog sa pampang ng ilog. Limitado ang nakikita ng mga pulis. Biglang tumahol ng malakas ang isang negatibo siyam, senyales na may naamoy itong sariwang dugo malapit sa isang bunton ng mga kawayan. Dahan-dahang lumapit ang team. May nakita silang gumagalaw sa likod ng mga kawayan. Itinutok ng isang pulis ang kanyang flashlight at saglit na nakita ang anino ng isang matangkad na lalaking nakatayo at nakatingin sa kanila. Ang mga mata nito ay nag-reflect sa ilaw, matalim, walang emosyon at mailap. Bago pa sila makalapit, tumakbo ang lalaki patungo sa kadiliman, tinagos ang hamog at mga halaman, at nag-iwan ng mga bakas ng sariwang dugo sa lupa. Nandito pa siya, sigaw ng isang pulis habang hinahabol ito. Ang tunog ng mga yabak na humalo sa agos ng tubig ay unti-unting nawala sa hamog. Sa malayo, ang mga ilaw ng Maynila ay tila malungkot. Ngunit para sa mga taga-Sampaloc, ang gabing iyon ay walang katapusan. Sa ilalim ng tulay, kung saan unang umalingaw ang sigaw, tanging ang mahinang agos na lamang ng ilog ang maririnig, tila nagtatago ng isang sikretong ayaw pang ibunyag. Pagsikat ng araw sa Maynila, hindi pa rin napapawi ng liwanag ang takot na bumabalot sa Sampaloc at sa pampang ng Ilog Pasig. Magdamag, sunod-sunod ang mga ulat mula sa mga residente. May mga nakakita raw ng isang itim na aninong tumatakbo sa gilid ng ilog. May iba namang nakarinig ng mga yabag sa kanilang mga bubong. Lahat ng kwento ay tumuturo sa iisang pangalan, Rico Santos, ang salarin sa brutal na pagpatay kay Lina Reyes. Naglunsad ng malawakang operasyon ang pulisya. Mahigit 50 tauhan, kasama ang mga negatibo, SHAM unit at drone na may thermal imaging, ang naghalughog sa 2 kilometrong kahabaan ng ilog patungo sa isang lugar sa Tondo na tinatawag na Candimulyo, isang lugar na maraming abandonadong bahay at masukal na kawayanan. Isang perpektong lugar para magtago. Nakatanggap ng mahalagang impormasyon ang pulisya mula sa isang magsasaka ng mais na si Manggiman. Nakakita raw siya ng isang maliit na siga sa gitna ng mga kawayan. May tuyong dugo sa lupa, tapos may balat ng tinapay at bote ng tubig, anya. May nakasulat din sa isang malaking bato, parang ginamitan ng uling. Ang nakasulat, hindi pa siya matahimik. Agad na sinuri ng Soko team ang lugar. Hindi kalayuan sa bato, nakita nila ang mga bendaheng may dugo at isa pang punit na tela ng jacket. Doon din tumigil ang negatibo siyam, tumatahol sa isang lumang pader na tinubuan na ng lumot, mga labi ng isang gusaling itinayo noong panahon ng mga Kastila. Nang tutukan ito ng flashlight, nagulat sila. May isang kakaibang simbolo na inukit gamit ang isang matulis na bagay, isang letrang T. Sa ilalim nito may sariwang dugo. Ang mga yapak sa putik ay nagpapakitang kakatayo lang doon ng isang tao. Baka pinapanood niya tayo mula sa malapit, bulong ni Major Sofia Reyes. Agad na kinordona ng mga pulis ang lugar at bumuo ng isang semicircle formation. Ipinakita ng drone na may isang aninong mabilis na gumagalaw patungo sa isang komunidad ng mga mangingisda malapit sa La Mesa Dam. 10:00 na ng umaga at tumitindi na ang init. Hinabol ang team ang anino, tinahak ang malabong tubig ng ilog. Sa bawat hakbang, nakakakita sila ng mga sariwang patak ng dugo sa mga bato at ugat ng puno. Habang lumalayo, mas nagiging malinaw ang pattern ng pagtakas ng salarin. Gumagalaw ito sa gilid ng ilog, nagtatago sa ilalim ng mga maliliit na tulay. Samantala, sa ATE headquarters, nagpatawag ng bigla ang press conference si Colonel Cruz. Sinabi niyang malubha ang sugat ng suspect sa kanang kamay at balikat, at posibleng naghahalusinate na ito dahil sa dami ng nawalang dugo. Nagbabala kami sa publiko na huwag tangkaing hulihin siya ng mag-isa. Maaari siyang maging agresibo at hindi na makapag-isip ng tama, diin niya. Ngunit hindi ito nakapagpakalma sa mga tao. Noong nakaraang gabi, kumalat sa social media ang isang amateur video ng isang aninong naglalakad sa bubong ng mga bahay na sinasabayan ng tunog ng parang bumabagsak na bakal. Marami ang naniniwalang si Rico iyon na bumalik sa crime scene. Kinaumagahan, natagpuan ng isang patrol officer ang isang sirang cellphone sa gitna ng mga bato malapit sa lumang pader.
Pagkatapos suriin, kumpirmadong ito ang cellphone ni Lina Reyes. May natitira itong isang voice recording na maihabang 21 segundo. Boses ng isang babaeng takot na takot. Nasa labas ka, di ba? Alam kong nandyan ka. Parang awa mo na, wag ka nang bumalik ngayong gabi. Biglang naputol ang recording, sinundan ng isang malakas na kalabog at isang maikling sigaw, ang mga huling sandali bago ang pagpatay. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Nagsimulang pag-usapan ng national media ang kaso bilang isa sa mga pinakamisteryosong pagpatay ng taon. Naging trending sa social media ang hashtag na hustisya para kay Lina. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nakikipagkarera sa oras ang mga pulis. Pagsapit ng hapon, natagpuan ng isang team ang isang lumang kubo ng mangingisda sa ilalim ng tulay ng La Mesa Dam. Sa loob, may mga bakas ng dugo sa dingding at isang piraso ng telang ginawang pansamantalang bendahe. Sa isang sulok, may bagong sulat sa dingding, tinatawag pa rin niya ako. Basa pa ito, kani-kanina lang isinulat. Agad na pinatunog ng team ang sirena, senyales ng pagsalakay. Itinutok ang mga flashlight sa bawat sulok. Ang mga yabag ng mga pulis ay umalinggaw-ngao sa gitna ng mga kawayan at bato. Ngunit mabilis na dumilim. Muling bumaba ang hamog. Mula sa malayo, ang tunog ng ilog ay lalong lumakas, nilalamon ang mga yabag. At may narinig silang isa pang tunog, mahina, mabigat at hinihingal. Tila may tumatawag mula sa likod ng hamog. Lina! Huminto ang lahat. Muling narinig ang boses, mas malapit na ngayon. Ngunit nang itutok ang mga flashlight, walang tao. Tanging isang sariwang patak ng dugo lamang ang pumatak sa tubig. Inanod ng agos patungo sa syudad. At sa dingding ng kubo, ang huling sulat ay kumpleto na, hindi pa siya matahimik dahil hindi pa ako tapos. Nang gabing iyon, ang La Mesa Dam sa Quezon City ang naging sentro ng atensyon. Kinugkob na ng pulisya ang lugar mula pa noong hapon. Gumamit sila ng thermal drones, ay negatibo 9 units, at malalakas na ilaw. Ngunit ang makapal na hamog ay nagpalabo sa lahat. Bandang 8:40 ng gabi, nag-report ang isang patrol unit na may narinig silang mga yabag sa mga bato, kasabay ng tunog ng mga nababaling sanga. Agad na pinuntahan ng team ang kanlurang bahagi ng dam, kung saan may isang makipot na lagusan na gawa sa mga lumang semento, mga labi ng isang water canal. Madilim at amoy lupa ang lagusan. Ayon sa mga residente, matagal na itong hindi ginagamit at may mga naririnig daw na misteryosong tunog mula sa loob. Ipinadala ang isang AST team para pasukin ang lagusan. Sa labas, nagsimulang magdatingan ang mga usisero kahit pinagbabawalan na. Sa gitna ng operasyon, isang negatibo 9 unit ang tumahol ng malakas at huminto sa harap ng isang kinakalawang na bakal na pinto sa dulo ng lagusan. Mula sa likod nito, may narinig silang mabilis na mga yabag at isang bagay na bumagsak. May tao, sigaw ng isang opisyal. Mabilis na sinipa ang pinto. Sa likod nito, nakatayo ang isang payat na lalaking puno ng putik, nanginginig ang kamay na maihawak na maliit na kutsilyo. Maputla ang kanyang mukha, pula ang mga mata, at ang kanang kamay ay balot sa maruming tela. Bitiwan mo ang armas, sigaw ng mga pulis. Ngunit ang lalaki, na kumpirmadong si Rico Santos, ay tumawa lang ng mahina. Ang boses niya ay paos at nakakatakot. Huli na kayo. Kasama ko na siya ngayon. Bago pa siya malapitan, tumalon si Rico sa tubig ng kanal at tumakbo patungo sa kadiliman. Nagpakawala ng warning shots ang mga pulis, ngunit hindi ito lumingon. Hinabol siya ng ilang opisyal, tinahak ang madulas na daanan. Sa loob ng 5 minutong habulan, nakakita sila ng mga patak ng dugo, senyales na lalong lumalala ang sugat ng suspect. Natapos ang habulan sa may pangunahing spillway ng dam, kung saan malakas ang agos ng tubig. Nakita nilang nakatayo si Rico sa gilid, ay hawak na isang bagay, isang punit at basang litrato ni Lina. Tinitigan niya ito ng matagal, saka lumingon sa mga papalapit na pulis. Hindi niyo maiintindihan. Gusto ko lang siyang marinig ulit. Sa isang iglap, inihagis niya ang litrato sa tubig at tumalon sa malakas na agos, bago pa siya mahawakan ng sinuman. Ang sigaw ng mga pulis at ang dagundong ng tubig ay umalinggaw-ngao sa buong dam. Sinubukan siyang hanapin agad, ngunit dahil sa lakas ng agos, wala silang makita.
Bandang 11:10 ng gabi, itinigil muna ang operasyon. Ngunit ang nakapagtataka, may mga pulis na nag-report na may naririnig silang kakaibang tunog mula sa tubig, parang isang taong bumubulong ng pangalan ni Lina ng paulit-ulit. Samantala, sinuri ng Soko team ang kubo kung saan huling nagtago si Rico. Natagpuan nila ang isang lumang notebook. Sa isang pahina, nakasulat, sabi niya, kailangan kong tumigil, pero laging dumarating ang boses niya tuwing gabi. Narinig ko ulit ang sigaw niya kagabi. Hindi pa siya umaalis. Pinatibay nito ang hinala na may matinding problema sa pag-iisip si Rico. Sa isa pang pahina, may mas nakakatakot na isinulat, kung mamamatay siya, kailangan ko ring malunod kasama niya. Sa tubig lang kami pwedeng magkasama ng walang ingay. Kinaumagahan, bandang 6:20 ng umaga, isang residente sa ibabang bahagi ng ilog ang nag-report na may nakita siyang isang lalaking palutang-lutang, may malubhang sugat sa balikat at kamay. Ang katawan niya ay sumabit sa mga sanga ng kawayan. Mabilis na nakumpirma na si Rico iyon. Ngunit ang pinakagulat ng lahat ay hindi ang pagkakatagpo sa kanya, kundi ang laman ng kanyang bulsa, isang silver na kwintas na pag-aari ni Lina na nawawala mula sa crime scene, at isang basang papel na may sulat, ngayon, matahimik na siya. Ikinonsidera ng mga pulis na patay na si Rico dahil sa pagkalunod at pagkaubos ng dugo. Ngunit hanggang tanghali, may mga residenteng nagsasabing may naririnig pa rin silang iyak ng babae mula sa agos ng tubig. Sa apartment ni Lina sa Sampaloc, tinanggal na rin ang police line. Ngunit wala nang nangahas na tumira pa roon. Gabi-gabi, kusang bumubukas ang ilaw sa kwarto ni Lina. Baka may gusto pa siyang sabihin na hindi niya nasabi noong gabing iyon, sabi ng isang kapitbahay. Muling dumating ang gabi sa Maynila. Ang tunog ng agos ng tubig ay dahan-dahang nilamon ang lahat ng kwento ng dugo na nangyari sa pampang nito. At para sa mga taga-Sampaloc, ang sigaw sa hating gabi ay mananatiling isang paalala na sa likod ng katahimikan, may mga madidilim na kwentong hindi kailanman tuluyang nagtatapos. Matapos matagpuan ang bangkay ni Rico, idineklara ng pulisya na sarado na ang kaso. Patay na ang salarin, personal ang motibo, at lahat ng ebidensya ay kumpirmado na. Ngunit para sa mga taga-Sampaloc, nagsisimula pa lang ang tunay na misteryo. Kinaumagahan, natuklasan ng mga residente malapit sa dam na ang silver na kwintas ni Lina, na unang sinabing nasa kustodya na ng pulisya, ay biglang nawala. Makalipas ang ilang oras, natagpuan itong nakasabit sa gate ng apartment ni Lina sa Sampaloc, halos 5 kilometro ang layo. Sumumpa ang mga tanod na walang sinumang lumapit o nagbukas ng police line. Kinilabutan ang marami. Inilagay namin ang kwintas na iyan sa evidence locker, sabi ni Colonel Cruz. Kinaumagahan, bigla na lang itong napunta sa gate. Parang may naglagay talaga roon. Ibinigay na lang ang kwintas sa pamilya ni Lina para isama sa kanyang abo. Ngunit hindi doon natapos ang kababalaghan. Ilang oras matapos ilibing si Rico, nakatanggap ang isang lokal na gas station ng isang sobreng walang pangalan. Naglalaman ito ng isang sulat kamay at isang flash drive. Ang nakasulat sa labas, para sa mga investigador, mula sa isang taong nakakaalam ng katotohanan. Ang laman ng sulat ay nakapagpatayo ng balahibo ng sinumang makabasa nito, akala niyo siya lang ang may gawa. Sumusunod lang siya sa isang boses na nag-uutos sa kanya. Naririnig ko rin ang boses na iyon. Isang babaeng umiiyak mula sa tubig. Tinawag niya ang pangalan ko kagabi. Para ipagpatuloy ang hindi natapos. Isinulat ito gamit ang pulang tinta at walang pirma. Hindi ito tugma sa sulat kamay ni Rico, ngunit ang estilo ay kapareho ng mga natagpuan sa kanyang notebook. Ibig sabihin, posibleng may kasama si Rico sa kanyang pinagtataguan. Nang i-play ang laman ng flash drive, isang 2 minutong video ang lumabas. Nakaupo si Rico sa ilalim ng liwanag ng kandila, sugatan at pagod. Tumingin siya sa kamera at nagsalita ng mahina, naririnig ko siya gabi-gabi. Minsan sa bintana, minsan sa tubig. Hindi ko na kaya. Akala ko pag bumalik ako sa apartment, tatahimik na siya. Pero sumigaw siya. Ayokong patayin siya. Gusto ko lang siyang tumigil sa pagtawag sa akin. Pero nang tiningnan ko ang mga mata niya, alam kong hindi na ako makakaalis.
Nagtapos ang video sa tunog ng tumutulong tubig, habang si Rico ay tumingin sa likod ng kamera at bumulong, "Lina, hintayin mo ako." Matapos kumalat ang video, bumalik ang mga pulis sa dam, umaasang may makikitang clue tungkol sa nagpadala ng sobre. Ngunit pagdating nila, marami ng residente ang nagkukumpulang nagsasabing may nakita silang isang babaeng mahaba ang buhok na naglalakad sa pampang. Nakatayo lang siya sa gilid ng tubig, puti ang damit, at natatakpan ng buhok ang mukha, sabi ni Mang Berto, ang tanod. Nunang tinutukan namin ng flashlight, bigla na lang nawala. Sinubukan ng pulisya na pakalmahin ang publiko, ngunit ng gabing iyon, isang kiki sa dam ang nakakuha ng isang bagay na mahirap ipaliwanag. Isang malabong anino ng isang babae ang nakatayo sa ibabaw ng tubig, sa mismong lugar kung saan tumalon si Rico. Lumitaw lamang ito sa loob ng 4 na segundo, sapat para patigilin sa pag-playback ang operator. Sinuri ito ng mga eksperto, walang senyales ng manipulasyon. Sa huling frame, kitang-kita ang isang kamay na may inaangat mula sa tubig. Nang i-zoom in, ang bagay ay mukhang ang silver na kwintas ni Lina na nauna ng inilibing. Hiniling ng pamilya ni Lina na selyuhan na ang apartment. Ngunit nang dumating ang mga pulis para kunin ang mga gamit, natagpuan nila ang isang litrato ni Lina at Rico sa sahig. Sa likod nila, may isang ikatlong anino, kahit nakuha ang litrato sa loob ng isang saradong silid, isang anino na parang matandang babae na nakahawak sa balikat ni Lina. Samantala, si Aling Tessie, ang unang nakarinig sa sigaw, ay nagsabing may naririnig siyang 3 katok sa dingding ng kanyang bahay tuwing 12:45 ng hating gabi, ang eksaktong oras ng pagpatay. 3 katok tapos tatahimik. Pag hindi ko pinansin, may boses ng babae na magsasabing, "Tulong." Hindi na ako nagbubukas ng bintana, anya. Lihim na nagpadala ang pulisya ng isang spiritual team. Ayon sa isang miyembro, pagpasok nila sa apartment, biglang bumaba ang temperatura at namatay ang lahat ng ilaw. May narinig daw siyang bumulong sa kanyang tenga, "Hindi pa ako tapos magsalita." Itinigil ang operasyon at permanenteng isinara ang apartment. Hanggang ngayon, nananatili itong abandonado. Sinasabi ng mga dumaraan na nakikita pa rin nilang kusang sumisindi ang ilaw sa kwarto tuwing 12:45 ng hating gabi. Isinara ng pulisya ang kaso sa aspetong legal, ngunit hindi sa kung ano ang tunay na sanhi ng lahat. At sa kanilang internal files, itinago nila ang isang kopya ng huling key footage mula sa dam, na may kasamang maliit na tala mula kay Colonel Cruz. Kung bubuksan muli ang video na ito, siguraduhing kalmado ang tubig sa dam. Dahil sa tuwing lumalakas ang agos, muling lumilitaw ang anino. 2 linggo na ang nakalipas, ngunit ang takot ay nananatili sa Sampaloc. Naging bawal ng puntahan ang apartment ni Lina. Tuwing 12:45 ng hating gabi, may mga nakakakitang mailiwanag sa loob ng kanyang kwarto, kahit putol na ang kuryente. Liwanag ng kandila, tapos may anino ng babaeng nakatayo, sabi ni Aling Nena. Pati si Mang Suroto, isang tanod, ay may naririnig na sigaw mula sa direksyon ng Ilog Pasig, kalahating kilometro ang layo. Parehong-pareho sa sigaw noong gabing yon, anya. Binaliwala ito ng pulisya bilang mass hysteria. Ngunit ng isa sa mga opisyal na kasama sa operasyon, si Patrolman Miguel Migs de Leon, ay mag-ulat na nakakaranas siya ng mga kababalaghan, muling nabuksan ang interes sa kaso. Gabi-gabi raw siyang nananaginip na nasa ilalim siya ng tubig, habang isang babaeng mahaba ang buhok ang nakatingin sa kanya, bumubulong, "Hindi mo pa ako naririnig ng buo." Lumala ang kondisyon ni Migs. Madalas siyang magising na basa ang mga kamay. Isang gabi, nakita ng kanyang kasama ang isang sulat sa bintana ng kanyang kwarto na nabuo mula sa hamog. "Nakita ko siya sa tubig." Gusto niyang may makinig sa kwento niya. Humingi ng permiso si Migs na bumalik sa apartment ni Lina. Sa unay tinanggihan, ngunit kalaunan ay pinayagan din. Gabi ng Oktubre 17, pumasok ang isang maliit na team, si Migs, isang kasama, at si Major Sofia Reyes, sa apartment. Malamig at maalikabok sa loob. Pagpasok pa lang nila, nakarinig sila ng 3 mahinang katok mula sa kwarto ni Lina. "Ganyan ang pattern sa panaginip ko," bulong ni Migs. Sa kwarto, may isang basang marka ng palad sa sahig. Nakadetect ang thermal camera ng temperaturang 14 na degrees Celsius, kahit 28 degrees sa labas.
Nang itutok ang flashlight sa basag na salamin, isang anino ng babae ang lumitaw sa likod ni Migs, kahit wala namang tao. Bago pa sila makakilos, sabay-sabay na namatay ang lahat ng kanilang ilaw. Sa dilim, isang boses ng babae ang narinig sa mikropono. Bumalik siya sa tubig, pero hindi pa ako umaalis. Pagbalik ng ilaw, nakahandusay na si Migs sa sahig. May hawak na isang maliit na piraso ng puting tela, isang punit mula sa damit na suot ni Lina noong gabi ng krimen. Umalis agad ang team. Ngunit ng gabing iyon, nabura ang lahat ng data sa kanilang kamera. Ang natira lang ay isang 45 segundong audio file ng tumutulong tubig, isang mabigat na paghinga, at isang bulong, nandito pa rin ako. Kinaumagahan, natagpo ang walang malay si Migs sa kanyang kwarto. May nakasulat sa dingding, nakita ko siya sa tubig. Gusto niyang may makinig sa kwento niya. Dahil dito, muling sinuri ng pulisya ang key footage mula sa dam. Gamit ang bagong teknolohiya, luminaw ang imahe ng anino sa tubig, ang mukha ni Lina Reyes. Ang mas nakakagulat, sa isang bagong video na kuha ng isang residente 2 araw lang ang nakalipas, isang anino ng lalaki ang nakatayo sa kabilang pampang ng dam, nakatingin sa anino ni Lina. Ang lalaki ay may punit sa balikat, katulad ng sugat ni Rico. Nagtitigan lang sila bago unti-unting naglaho. Tinawag na ng mga residente ang dam na isimpangan ang tagpuan ng 2 kaluluwang hindi matahimik. At sa apartment, tuwing 12:45 kusang sumisindi ang isang kandila sa kwarto ni Lina, ang apoy na tila muling binubuhay ang sigaw na nagbukas sa madilim na kwento ng Maynila. Gabi ng Biyernes Santo. Umulan ng malakas sa Maynila. Ayon sa mga kwento, ito ang gabing muling naririnig ang sigaw ni Lina. Sa ihi, hindi mapakali si Major Sofia Reyes. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Migs, gusto niyang may makinig sa kwento niya. Nang gabing iyon, nagpa siyang bumalik sa apartment, mag-isa. Dala niya ang isang body cam at ang 45 segundong audio recording. Halos hating gabi na nang dumating si Sofia. Tumila na ang ulan, ngunit makapal ang hamog. Pagbukas niya ng gate, isang malamig na hangin at masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Sa sala, ang kandila ay muling nagliliyab. Lina, kung nandito ka, ipakita mo sa akin kung ano talaga ang nangyari, sabi niya. Walang sumagot, tanging ang tunog lang ng tumutulong tubig sa loob ng bahay. Sinundan niya ito papunta sa kwarto. Biglang bumaba ang temperatura. Ang mga dingding ay basa. Sa basag na salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng nakaupo sa sahig, nakatakip ang buhok sa mukha. Ngunit wala namang tao sa kwarto. Nagkaroon ng hamog sa salamin at unti-unting nabuo ang mga salita, hindi ako sumigaw para mamatay. Sumigaw ako para may makarinig sa akin. Naging malinaw ang boses sa mikropono, tila galing sa ilalim ng tubig. Dumating siya noong gabing yon. Hindi ako natakot. Gusto ko lang umalis. Pero isinara niya ang pinto. Sinubukan kong tumakbo. Sumigaw ako. Tapos dumilim na. May gusto ka bang malaman ko? Tanong ni Sofia. Ang refleksyon sa salamin ay tumingin ng diretso at itinuro ang kisam. Tinutukan ito ni Sofia ng flashlight. May isang maliit na butas, tila pinagtaguan ng isang kamera. Maingat siyang umakyat at binuksan ang isang panel. Sa loob, natagpuan niya ang isang maliit na kamera at isang memory card. Nang kukunin na niya ito, nakarinig siya ng mga yabag mula sa kusina, mabigat, tila may kinakaladkad. Biglang namatay ang kandila. Isang magaspang na paghinga ang narinig sa mikropono, sinundan ng isang pagsitsit, akin siya. Lumingon si Sofia. Sa liwanag ng kanyang flashlight, isang matangkad na anino ng lalaki ang nakatayo sa may pinto, ang anino ni Rico. Rico, sigaw niya. Ngunit yumuko lang ito at bumulong, nandito na ako, kasama niya. Bigla, mula sa likod ng anino ni Rico, lumitaw ang isang babaeng nakaputing bestida at niyakap siya. Ang dalawang anino ay nagsanib at unti-unting naglaho, nag-iwan lamang ng mga patak ng tubig sa sahig. Muling sumindi ang kandila. Tumakbo si Sofia palabas. Mula sa malayo, nakita niyang may isang mahinang liwanag na ngayon sa loob ng apartment, hindi na nakakatakot, tila 2 kaluluwang sa wakas ay nagkaroon na ng kapayapaan.
Makalipas ang ilang oras, nabuksan ang laman ng memory card. Isang 4 minutong video ang nagpakita ng mga huling sandali ni Lina. Nakaupo siya sa sahig, nakikiusap, tapusin na natin to ng maayos, Rico. Pagod na ako. Sumagot ang isang boses, kung hindi ka mapapasa akin, walang makikinabang sa'yo. Naging magulo ang video, sinundan ng isang sigaw. Ngunit sa huling segundo, nakitang buhay pa si Lina, sinusubukang abutin ang kanyang cellphone, bago mabasag ang salamin at tumigil ang recording. Dahil sa ebidensyang ito, tuluyan ang nalutas ang misteryo. Nire-record pala ni Lina ang pangyayari, ngunit nanatiling palaisipan kung bakit itinago ito sa kisam. Muling isinara ang kaso na may karagdagang tala. Ilang gabi matapos noon, tuluyan nang nagdilim ang apartment ni Lina. Walang ng kandila, walang yabag, walang sigaw. At sa mga susunod na maulang gabi, ang tunog ng agos ng ilog Pasig ay naging normal na muli. Ngunit para sa mga nakarinig mismo sa sigaw noong gabing iyon, alam nilang hindi kailanman tuluyang nanahimik ang tubig. Minsan, kung tatayo ka sa pampang tuwing hating gabi, may maririnig ka raw na isang mahinang bulong mula sa malayo. Salamat, matahimik na ako. Ang kaso ng sigaw sa hating gabi ng Maynila ay naging isang paalala kung paanong ang isang boses ay maaaring magbukas ng isang mahabang trahedya. Mula sa sigaw na yumanig sa gabi hanggang sa huling ebidensyang natagpuan, ang misteryo ay